Sa kaugnay naman na balita, humarap ang iba't ibang leader sa Asia-Pacific Region sa APEC Business Advisory Council ngayong araw. Dito po tinalakay ang mga usapin sa ekonomiya at rehiyon o ng rehiyon at kooperasyon ng business sector. Para po sa detalye, makakasama po natin live mula po sa Bali, Indonesia, si Elena Luna. Elena, magandang hapon sa iyo dyan. Magandang hapon, Kirby. Nasa pangalawang araw na tayo ng pagbisita ni Pangulong Aquino dito sa Bali, Indonesia. At sa pangalawang araw na ito, una sa agenda ng Pangulo ay ang pagdalunga sa dialogue ng Asia Pacific Economic Cooperation Summit ay ang ABAC o ang ang Business Council. Nagtipon-tipon na sa Bali, Indonesia ang mga lider ng bansang miyembro ng Asia Pacific Economic Cooperation o APEC. Ang APEC Summit nagawa para talakayin ang ekonomiya at kalakalan sa rehiyon. Ang araw ng Lunes at Martes ay nakalaan sa APEC Leaders Week. Kaya naman todo higpit na ang seguridad sa isla para sa 21 leader at kinatawan ng bansang miyembro ng APEC, kabilang na si Pangulong Aquino. Matapos bansagan ng Pilipinas bilang Rising Economic Star in Asia sa APEC CEO Summit, patuloy na hinihikayat ni Pangulong Aquino ang mga negosyante at business officials na mamuhunan sa Pilipinas. Sa pangalawang araw ng Pangulo sa APEC Summit, nakiisa siya sa mga kapwa leader sa dialogue ng APEC Business Advisory Council o ABAC. Once again, the President is showing the best side of the Philippines in an effort to attract more investments to come into the Philippines. As we said before, the mission here to a large part is to continue to attract more investors to the country so that they can create jobs. And this morning was dedicated to dialogues with international business leaders just to do that. Sa mga talumpati ng Pangulo, malimit niyang binabanggit na nakakalikha ng trabaho mula sa turismo. Bukod sa turismo, hinihikayat din ng Pangulo ang pamumuhunan sa agrikultura at infrastruktura. In general, what have we been saying to investors? We've been saying that there's a lot of uncertainty in the global economic environment. You know that there's a government shutdown in the United States. There's a slow growth and even recession in some parts of Europe. Here in Asia, we're seeing continued sustained growth, not just in the Philippines, but in other countries in the region. We have very stable macroeconomic fundamentals, low inflation, low interest rates, steady growth. And so we can provide a stable environment for investors to grow their businesses. Kasamang dumalo ng Pangulo sa dialogue ng ABAC, sina Foreign Affairs Secretary Albert Del Rosario at Trade Secretary Gregory Domingo. Magiging mahaba, Kirby, ang araw ni Pangulong Aquino dito sa Bali ngayong Lunes. Hawak ko ngayon ang booklet kung saan nakalagay ang schedule ng Pangulo. Nakalagay dito na ongoing ang luncheon ng mga leaders at susundan naman ito ng retreat mamayang alas 2 ng hapon. Isisingit dito ang interview kay Pangulong Aquino ng isang Indonesian TV network na ang pangalan ay Metro TV Indonesia. Pagkatapos ito ay magkakaroon naman sila ng dinner at cultural presentation. Kirby? Alright, Elena, may mga konting katanungan lamang ako. Live ka nga mula sa Bali, Indonesia. Meron bang nabanggit ang Pangulo matapos siyang tagurian bilang leader ng Rising Economy Star? Hindi pa natin nakakausap si Pangulong Aquino tungkol dyan, pero kapag may kasama ang Pangulo ay nagkakaroon naman tayo ng media night kasama ang punong ehekutibo. Pero kanina sa panayam kay Secretary Carandang ay sinabi niya na positibo ito at higit pang magsusulong sa ating ekonomiya, lalo pat kinikilala na nga dito sa APEC ang nagagawa ng gobyerno at ang mga reformang ipinatutupad dito. Okay. Elena, isa pa sa inaabangan ng ating mga kababayan kung ano nga ba itong susuotin ni Pangulo Aquino sa kanyang pagdalo dyan sa APEC Summit dyan ngayong araw? Ang tawag dito sa isusuot ng mga leaders ay ito ay endek. Ito ay isang na traditional na suot. Ayon sa mga opisyal dito sa Indonesia ay 3 tao ang kailangan gumawa nito sa loob ng isang buwan. Ang pagsusuot, Kirby, ng mga traditional na kasuotan na ito ay dito mismo nagsimula sa Indonesia noong una silang nag-host ng APEC Summit taong 1994. Okay. Elena, magsasagawa ba ng bilateral meeting si Pangulong Aquino dyan mismo sa APEC? Wala siyang magiging bilateral meeting dito sa APEC, pero sa press con kanina ni Communications Secretary Vicky Carandang, sinabi niya na magkakaroon ng bilateral
sunod na biyahe ni Pangulong Aquino, ito ay sa Brunei, sa ASEAN Summit. Magkakaroon siya ng bilateral meeting kasama ang Prime Minister ng Australia. Oo. Meron ng mga bilateral agreements, Elena, na naiharap yata kay Pangulong Aquino. Meron na ba siyang nalagdaan dito sa mga bilateral agreement na ito? Kung meron, ano yung maaaring mga nilalaman nito? Wala pa tayong impormasyon kung magkakaroon ng mga bilateral agreements, pero naging tradisyon sa mga summit gaya ng APEC at ASEAN na nagbibigay sila ng deklarasyon ang lahat ng leader sa mga napag-usapan nila sa partikular na taon na ito. Okay. Bukod doon sa schedule na ibinigay mo sa amin kanina, Elena, ni Pangulong Aquino, meron pa ba siyang mga schedules para sa mga susunod na oras at saan-saan pa siya maaaring magtungo? Dito sa booklet na binigay sa amin, ang naka-line up lang dito, puro mga official functions, pero ang nasingit lang dito na hindi gagawin ng ibang leader ay yung interview nga ng Indonesian TV. Tapos bukas, puno ulit ang schedule niya, may mga informal dialogues ang leaders. At dito na rin magaganap yung family photo. At alas 2 naman ang hapon ay babalik na ang Pangulo pupunta ang Pangulo sa Brunei para naman sa second leg ng kanyang trip at ito ay ang ASEAN Summit. Kirby, kung mapapansin mo, dito ako nagre-report sa International Media Center dito sa Bali, Indonesia. Itong lugar na ito, Kirby, ay merong mahigit 100 mga computers. Tapos, ang kagandahan nitong media center na ito, ang dulo nitong mga computers na ito ay may mga printers. So kung kailangan natin na magkaroon ng printout, kung may babasahin tayo, may mga backgrounders sa kailangan nating basahin, madali natin ma-access. At saka mabilis dito. At gaya ng alam nyo na rin, sa taong 2015 ay magiging host ang Pilipinas sa APEC Summit. Kaya may mga observers tayo dito na nagmamanman at kinukuha ang magagandang puntos ng Indonesia para pag tayo nang nag-host ay magiging maayos ang lahat. Alright, maraming salamat. Si Elena Luna po yan, nag-uulat ng live mula po dyan sa Bali, Indonesia.